Bago tayo mag-umpisa, yung lagi nating sinasabi kung bago kayo dito sa ating channel, huwag niyong kalimutan na i-subscribe para lagi po kayong updated doon sa mga balita. Although tayo ay vlogger lang po mga kababayan at hindi natin sinasabi na tayo ay talagang newscaster, pero napag-uusapan po dito mga kababayan yung mga latest news sa politika mga bossing. Eh, subscribe nyo na dyan at press nyo yung notification all nyo ha mga boss para lagi kayong notify at like nyo na din po mga kababayan itong live stream natin para mas i-share ni YouTube. The more na mas madaming likes, ayan 157 viewers, the more na mas madami yan, mas ini-spread ni YouTube yung ating live stream mga kababayan. And kayo na din po i-share nyo. So ang haba, 5 minuto ang naubos. So umpisahan na po natin. Kibuloy, no, sinungaling nung nagsalita siya doon sa kumbaga recorded di ba? Tapos dinabas sa SMNI. Dapat tinatanong ng Senado o tinatanong kung paano niya nakukuha yung mga ganito ganyan at hindi niyo malaman kung nasa si Kibuloy, no? Pero siyempre sasabihin ng mga yan, ay pinasa lang po sa amin yan. Pero hindi po talaga namin alam. Taki pa na sila mga kababayan. Posibleng hindi nyo alam kung nasa si Kibuloy. Kayo pa. So eto na nga po mga kababayan. Doon sa sa ano tawag dito? Sa voice recording, sa voice recorded ni Kibuloy mga bossing nung siya ay nagsalita no? Iniintay ng tao, biruin mo wanted tapos ang daming demand. Nung nagsalita siya mga kababayan, sabi nga niya, eh, yung sa Amerika, yakang-yaka ko yun. Nag-aantay na lang kami ng ano daw, nag-aantay na lang daw po sila. No, dahil laging pinupuspon daw po ng Estados Unidos yung kanilang kaso. Sabi ko, parang hindi yun yung nasa balita. Parang hindi yun yung nasa balita din sa Estados Unidos. Bakit parang iniiba? No? Doon sa mga sinasabi, kasama po ng mga vloggers niya, no? Yung mga vloggers na sila daw po ay investigador. Investigador, no? Dahil sila po yung nag-imbestiga doon sa KOJC. Pero nung mga news ang gustong pumasok at makita kung ano yung nasa loob ng Glory Mountain, eh dumampot pa ng bato yung isang security nila, mambabato pa, no? Mga kababayan. So bakit po nasabi natin no na nagsisinungaling sila at gusto nilang palabasin na kumbaga sila yung pa-victim, alam nyo, mga pa-victim, no? Dahil po dito, ito po ay isa po, kinuha ko po sa isang balita, mga kababayan. Ang tinutukoy po dito na they is ang kampo ni Pastor Kibuloy. They filed for another extension. Ayan. Pushing it from March 24, from March 2024 to November 2024. Ayan. Lumabas sa bibig ni Pastor Kibuloy, mga kababayan, sabi niya, eh buti nga meron ng hearing sa November 24. Diba? Narinig niyo po doon sa ano, kayo, alam ko narinig niyo yung voice recorded ni Pastor Kibuloy. Buti nga meron ng November 2024 na hearing. So para bang tipong ano, sila pa yung atat na atat at waiting, no, mga kababayan, doon sa hearing sa Estados Unidos. Eh bakit po ba nila ginagawa yan? Eh kasi para pagmukain mga kababayan na talagang ready kami, no? Handa kaming humarap agad-agad diyan sa Korte Suprema. Kaya lang kayo yung ano kayo yung nagpo-postpone Oh, para ipamukha sa taong bayan, mga kababayan na hindi naman kami nagtatago. Ito nga kami yung waiting sa kanila. Ituloy natin. They have been doing this multiple times. Eh ano yung pinapakalat nung mga vloggers ni Pastor Kibuloy na buti na lang lumabas na yung hearing o lalabas na o gaganapin na sa November 24. November 2024 yung hearing ni Pastor Kibuloy. Matagal nang inaantay yan pinapakalat nila mga kababayan na ang pastor nila ay kumbaga yung pastor nila mga kababayan waiting na lang, no, at ready na. Ito po yung katotohanan.
They have been doing this multiple times, nakakasuka na o pagod na nga yung kumbaga yung Arlene Caminong Stone, a former KOJC member, dating miyembro, no? And one of the most vocal critics of Kibuloy Group told Rappler on Wednesday, December 13. Aga-aga, naha-hyper ka, sir. Ginagalit ka ba ni Kib? Sabi ni Cherry Morikawa. Hindi naman po, no? Dito, anong oras ba dito? 1:42 na, mga kababayan. So nakakabwisit lang, mga kababayan, na ang pinamumukha nila sa taong bayan sila yung yung naghihintay. Pero ang katotohanan, no? Ang dahilan po nila kung bakit hanggang ngayon postpone sila ng postpone dahil daw po, sabi ng mga abogado, di ko sinasadya yun ha, hindi ko alam kung ba't lumabas sa bibig ko yun. Sabi ng mga abogado, ng side ni Pastor Kibuloy, dahil daw po sa dami ng kaso, kailangan nilang pag-aralan lahat. Kailangan daw po nilang pag-aralan lahat, mga kababayan. Pero mo siguro, 22 na abogado na yan, ano? Mano naman bang ilan sila? 22 kung may 4 o 5 na kaso. Sabihin mo na lang 4. O, yung 2 kaso, tag-6 na abogado. O, tapos yung 2 kaso, tag-5 abogado. Di ba kaya? Ang tayo nga, isa-isa lang. O, naipapanalo nung natin. Naipapanalo nung lawyer natin. Oh, shout out doon sa lawyer natin, no? Si Attorney Panela. Hindi Panelo, ha? Panela. Ayan. Ng Alpha. Ayan. So ngayon, mga kababayan, pinapamukha nila na sila yung atat na atat, no? Para naman lalo na dito sa kaso sa Pilipinas, para kumbaga mapatunayan nila na hindi sila nagtatago. Ayan. Ano pa ba tawag mo kay Pastor Kibuloy ngayon? Mga bossing, nilabas yung warrant of arrest ng Senado, hindi nagpakita. Alam nila na wanted sila. Nilabas na itong warrant of arrest ng doon sa kaso niya sa Davao, nasaan na? Hindi pa din magpakita. Ano tawag diyan? Pagtatago yan, no? Although nga, sabi ng mga matataas na opisyal ng bansa natin, although hindi pa guilty si Kibuloy, mga kababayan, pero kapag ikaw lumabas ang warrant of arrest mo at wanted ka at hindi ka nagpapakita, no? Ibig sabihin, fugitive ka, mga kababayan. So pwede na po ba natin palitan yung appointed son of God, no? Palitan na muna natin pansamantala ng fugitive son of God. Pwede. Pwede, nagtatago. Grabe naman to si Pastor. Pinapahirapan pa tayo, mga kababayan. Ayaw pang lumitaw mga bossing no? Kung ano-ano pang drama yung mga voice record niya. So eto nga po, mga kababayan.